yung mga corruptible things na nasa atin, according to the deceitful lust, pwede na natin hubarin. At ngayon, ang utos sa verse 24, put on. Sabihin natin, put on. Put on. Isuot mo na. Ikabit mo na sa'yo. Alin? Yung new man. Bago ka na ngayon. Sabihin mo sa kanila mo, bago ka na ngayon. Bago ka na ngayon. Pero bago pala sabihin niya, tanongin mo muna siya, tinanggap mo na ba si Lord? Ako. Sis, tinanggap mo na. Kung tinanggap mo na si Lord, bago ka na ngayon, isa ka ng bagong nilalang, di ba? 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, everything has become new. Binago ng Panginoon. So ngayon ang ikakabit natin, the new man, which was created. Nilikha tayo to God in true righteousness and holiness. Pero ano bang bago mo marating yon, yung level na yon, meron kang daraanan, the bridge. Yung 23. Anong sabi doon? And be renewed in the spirit of your mind. May kinalaman sa ating mga pag-iisip. Tanong mo yung katabi mo, may isip ka ba? Amen. Nakabatay. Yun nga, sa pag-iisip natin, sa outlook natin, para magkaroon talaga tayo ng bagong pamumuhay. So mga kapatid ko, sa oras na ito, magkaroon tayo ng attitude inventory. Sige, bibigyan ko kayo ng panahon mag-isip. Ano kaya mga dapat kong ikabit o mga dapat ko munang ubarin sa aking sarili? Pintasera pa rin ba ako hanggang ngayon? Pusakal na pintasera? Pusakal na kuripot? Hindi ko sinasabing masama ang maging masinop sa pera, tama yon. Di ba? Mapag-ipon, mapag-impok, okay lang yon. Pero kung dahil sa pag-impok natin, pag-ipon, i-withhold natin yung dapat natin itulong sa kapwa, yun ang hindi maganda, di ba? Take an attitude inventory. Anong mga dapat natin pagmulingin sa ating mga sarili? Anong mga dapat hubarin? At anong mga dapat na ikabit? Alam na natin yung mga dapat ikabit. Itinuturo sa atin dito. Pero yung mga dapat na hubarin, kayo nakakaalam yan. Di ba? Hindi natin nakikita lahat dito. Baka linggo, holy tayo, righteous tayo. Tinanong tayo kanina ng kapatid natin, born again ba tayo pagka sa Monday to Saturday? O baka Sunday lang? So, mga kapatid ko, pag-inventory na tayo ng ating mga sarili, we need to put things in perspective or in proper perspective. Nakabatay dito yung tagumpay natin. Your attitude. Number 2 po, na facts. Or fact about our attitude. Our attitude determines the success and failure of every relationship in our life. Our attitude determines the success and failure of every relationship in our life. Sino po dito may mga asawa na? Taas niya po kamay. Yung totoong asawa. May mga babaeng incontent sa kanilang mga asawa, di ba? Ano yan? Laging mapaghanap. Lagi ang nakikita yung mali. Laging nakikita yung kulang. Kahit kulang-kulang yung mga asawa nyo, bago nyo napakasawa niya yan, alam niyo ang kulang-kulang siya. Pero tinanggap nyo, di ba? Pinakasalan nyo. So bakit ngayon naghahanap ka sa kanya? Minsan tinatanong ko ng isang kapatid, kung talagang mahal mo isang tao, tatanggapin mo siya sa lahat ng mga kakulangan. Basta't mahal mo. Sabi ko naman, ito isang payo na narinig ko sa mga matatandang tao bago ka daw magpakasal. Kasi sinasabi ng ibang love is blind, di ba? Pero sabi ko, ang payo sa akin, bago ka magpakasal, imulat mo ng malaking-malaki ang mata mo. Imulat mo ng malaking-malaki. At ngayon, pagkasal ka na, saka mo isarap. Hindi mo naman ibabalik yun. Kaya problema kasi sa atin, di ba? Isinasara nating pilit, we are blind, nung hindi pa tayo, di ba, nung tinanggap pa lang natin at nung kasal na, saka mulat na mulat. Nakikita lahat ng kapintasan, di ba? Alam mo namang di naliligo yan. Sama. Yan, pipilitin mo maligo. Hindi na nga. So, our attitude determines the success and failure of every relationship in our life. Paano ba tayo makisama sa iba? Tanong ngayon, ano? Do we make it difficult for people to be around us? Hirap na hirap ba ang mga ibang tao sa pakikisama sa atin? Alam mo yan? Nagtatawa ka, ba't kaya wala akong kaibigan? Ba't kaya?
Alam mo yan? Look at yourself. Siguro may tama silang lahat. Positive eh. Positive eh. Pero ang totoo pala no, nahihirapan ng mga taong sumama sa'yo. Pero buti na lang sa mga gadis sa life, hindi ganyan. Ano ka ba? Amen. Tatanggapin ka at mamahalin ka. Ay, kumalakpak nga mga lahat ng mga pelikula. Do you make it difficult for other people to be around us? Alam mo yung darating ka sa church? Ang napapansin mo, ang baho ng toilet. Pangit ng boses ng song leader. At pangit ng tunog ng drums, sabog. Diba? Ano pa ba? Alam mo yun? Ang dumi ng toilet, ang putik ng toilet. Ang pangit ng tagalinis ng toilet. Ang tigas ng katawan ng mga dancer. Yung preacher lang ang maganda. Tatama lang sa isa. Ang political attitude. Patay bobo. Patay bobo. Mahirap yun. Mahirap pa sa inyo ang taong ganyan, di ba? So mga kapatid ko, do you make other people difficult to be around us? Ba't tayo maniwala? Napakalaga ng contentment. Naalala ko yung dalawang pasyente sa ospital. Yung bed ng isa nakatabi sa bintana. Alam mo yun, lagi siyang nanunungaw doon, nakikita niya yung bintana. At yung isa nandun sa sulok, sa wall. Tapos sabi nung naka-position doon sa wall, sana isang araw malipat ako doon sa bintana yan. Hindi pa kasi mamatay yung pasyente na yan. Para hindi pa kasi magka-cancer sa araw. No? At alam mo yun? Ngayon, nawala na nga yung pasyente ko, namatay na nga. Kapapadalangin niya araw-araw. At nung inilipat siya, laking panghihinayang niya. Alam mo bakit? Ang makikita lang pala doon ay wall. A wall. Pader. So, mataas ang pader. Kuminsan kasi ganun tayo mga tao eh, di ba? Hangad tayo ng hangad ng meron ng ibang tao. Hindi tayo masiyahan sa kung ano yung meron tayo. Discontented. A contented person looks beyond circumstances and sees a better day. Ano sabi sa Philippians 4:11-12? Ang ganda niyan. Basahin nga po natin. Philippians 4:11-12. At ang sabi rin sa 1 Timothy 6:6, godliness with contentment is a great gain. Godliness with contentment is great gain. So basahin natin Philippians 4:11-12. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y evangelista. Philippians 4? Ephesians yan. Sinasabi ko ito, hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana, natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. I have learned. Natututunan ito mga kapatid. Wala ito sa atin, pero natututunan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, natututunan. Natututunan. At paano natututunan ng contentment? It's a continuous evaluation of ourselves. Kung lagi tayong grumpy. Alam mo yon? Sino mga marireklamo dito? Na isang araw, kaya ako rin naman ito na ituro, ano? Dumadaan niya tayo sa maraming mga, alam mo yun, pangangailangan, problema. Sabi ko, Lord, sasabog na yung utak ko sa kaiisip. Kasi nga, wala akong credentials. Kailangan ng credentials sa pagpaprocess natin. So, nakakausap ko si Bishop para ayusin ko ano man yung mga trainings lang natin ako. PT ako, hindi PTR. Dati, I'm a PT turned pastor. So, sabi ko na, nahihirapan ako mag-isip. Tapos, hindi pa kompleto yung report natin sa finances. Hindi pa ma-audit, wala pa tayong bank account. Hindi pa-process na tayo sa August. Alam mo yun? Nagsasaling bayan sa isip ko. Punong-puno na. Tapos may problema pa sa, alam mo yun, sa amo. Hindi naman perfecto lang ng tao, di ba? At kapag tayo nasa ganitong kalagayan, alam mo kung ano nangyayari?
nangyayari sa atin? Nagiging mareklamo na tayo. Kaya nung time na hirap na ako, sabi ko, hindi ko na kaya dito. Sabi ko, pasora ka na sis. Umuwi na lang kaya ako. At i-process yun na lang yung papel ko habang naghihintay ako sa Pilipinas. Napapagod kasi ako sa trabaho. Siguro nga sabay-sabay eh. Pero nag-iisip ako ng gabi at nag-pray. Sabi ko, andyan na nga, paparating na kami dyan, no? Sabi ko nga nung nakaraang linggo, di ba? The best is yet to come. Amen. The best is yet to come. Pero dadaan lang tayo sa mga ganito. Kaya sabi ko, okay Lord, hindi ko na ilalaban yung mga hindi ko, alam mo, ina-expect ko sa bahay, sa mga employers ko nga. Kasi, di ba, mag-preach ka ng linggo, magpe-prepare ka ng sermon mo the whole week, habang busy-busy ka sa trabaho at magpapaparty pa, alam mo yun? Yun yung nagiging dahilan para mareklamo tayo. At narinig ko itong isang mga quotes na ito. Ang sabi niya, kung iniisip mo magreklamo sa buhay, isipin mo, halimbawa, gabi, hindi ka nakatulog ng maayos, malit ang higaan mo, matigas ang unan, isipin mo yung mga taong walang tirahan at naninirahan lang dyan sa alley. Kasi walang pamili ng bahay. Kung ikaw ay in despair dahil sa relationship, o hindi naganap ang mga gusto mong mangyayari, isipin mo ang isang taong hindi man lang nalaman sa buhay niya kung paano siya mahalin o kung paano magmahal. Yeah? Kung iniisip mo, hindi man lang ako magka-day off, hindi man lang ako makapagpaalam sa amo ko, isipin mo yung mga nagsisipag trabaho ng 24/7. Kapalit ang ilang dolyares lang para lang mapakain ng mga anak nila. Di ba? Kasi nagre-reklamo tayo. Yung mga kaibigan ko sa Dubai, magkano sweldo nila? 50,000. Kami 20 lang. Buti nga, may 20 ka. Diba? At kung iniisip natin na pumuputi na mga buhok natin, nakakita ka na ng mga puti dyan, di ba? Isipin mo yung mga cancer patients na wala man lang buhok na mga saklay. Di ba? Kung iniisip natin, hindi hirap na hirap ako mag-decide sa buhay ko, hirap na hirap ako mag-desisyon, alam mo yun? Be thankful. Kasi maraming tao na hindi umabot dyan sa edad mo na yan. Amen. Amen po ba? Nagre-reklamo tayo, ang dami trabaho, hirap na hirap ako magpasalamat ka. Sabagat may mga taong pinanganak na walang kamay at paa. Yung mga CP, di ba? So mga kapatid ko, kung tayo ay biktima ng mga bitterness ng ibang tao, o ng mga ignorance ng ibang tao, huwag tayo magreklamo, baka nga isa tayo sa mga yun. Amen? Naalala ko yung testimony ng isang taong nagngangalang Robert. Pinanganak siya cerebral palsy. Alam mo yung mga cerebral palsy? May mga deformities, yung kamay niya nakatwist. At yung iba club foot, hindi siya nakakalakad. Pero hindi naging hadlang yun para makapag-aral siya. Nagtapos siya ng high school hanggang sa nag-aral siya ng college sa isang Christian University. At alam niyo ba, hindi siya nakakalakad, pero sumama siya sa 5 mission trips. Mission trips. At, ano ba? Naging missionary siya sa Portugal. Umuupa lang siya ng mga tao doon para magpakain sa kanya. Hindi po siya nakakakain mag-isa. Hindi siya nakakapaligong mag-isa. Hindi siya nakakapagsuot ng underwear. Tanong, sino gumagawa nun? Umuupa siya ng iba. Para bumasa kanya nun. At nung nag-missionary siya, ang ginagawa niya, pinuposisyon niya sarili niya sa park. Nag-aabang ng mga tao doon. Namimigay siya ng tracts. Siguro, alam mo yun? At nung napipreach na siya, para maipanik siya sa stage, kailangan siyang buhatin ng mga tao. At pag binuksan niya ang Biblia niya, hirap na hirap. Pero ang mga membro, nag-iiyakan. Why? Dahil itong lalaking ito, hindi siya naawa sa buhay niya. Sa halip na sabihin niya, wala akong kwenta, wala akong kakayahan. Alam mo ba kung ano sinasabi niya? I have everything I need for joy. Amen. I have everything I need for joy. Sabihin mo sa katabi mo, you have everything you need. We have everything you need. Ba't hindi tayo masaya? Diba? Lungkot na lungkot tayo sa buhay. Kung meron lang sana akong amo na katulad ng amo ni Pastora Ivy, di ba? Kain na sila ng kain. Bawal mag-finish sa bahay kasi gumirit na kain. Yan ang sabi ng amo niya matanda. Pero alam mo yun? Hindi mo alam eh. Iba rin naman siyang hirap na dinaranas. Hindi mo nakikita. Di ba? Kung nandun ako sa bahay nila kahapon, nakita ko. Ano kaya nakita mo? Secret. Di ba? May mga alaga siyang mahirap alagaan. Mga matatandang matiwala. Alam mo yun? So mga kapatid ko, nagiging mareklamo ba tayo sa buhay? Change our outlook.
change your outlook. So, ang ganda ng binasa doon, di ba? I have learned. Isang araw ba matututunan din natin sabihin, I have learned to be content in whatever state I am. I have learned. Diba? Si Pablo, naranasan niya magutom, magupitin, ma-shipwreck, makulong, basa ang damit, puluputan ng ahas. Di ba? Lahat naranasan niya, pero alam ba kung ano sabi niya? I can do all things through Christ who strengthens me. Masasabi rin natin ngayon. Taas nga natin ating mga kamay. Panampalatayanan natin to. Sabihin natin, I can do all things I can do all things through Christ through Christ who strengthens me. who strengthens me. Palakpakan natin ang mga kamay. Indian na. So, palakpakan natin lahat. Hindi dahil sa lakas mo,